Hello! Ayun, with a few, hello again. Welcome back sa aming podcast. Pagkalipas ng ah, mga napakatagal din na panahon bago nasundan yung second episode with Sir Merto. Ayun, Sir Merto, with a few. So, kasama natin ngayon, a very close friend of mine sa office. Here, si Darren. Hayaan ko na siyang introduce yung sarili niya kung paano mo gustong makilala ng audience natin. Gusto kong makilala bilang isang siraulong professional. So, ayun. Siyempre, siraulo tayo sa work. Okay. Pero may ambag pa din. May dulot pa din tayo, siyempre. Well, ayun nga. Siraulong professional. Emphasis on the siraulo. Pero, ang maganda dito kasi kay Darren, sobrang nakakatawa niyang tao. Sobra. He is the light of the room. The light, ilaw ng tao. Grabe, sobra. Tuwing kasama mo siya, hindi pwedeng hindi mangangawit yung pisngi mo, kakatawa. Pero ang maganda kasi nga, yun nga nasabi niya, si Raulo, pero still, nababalanse niya kung paano maging professional inside the office. So, ayun, ano ba mga pinagkakabala mo lately, pre? Lately, bali pickleball talaga. Okay. So, bilang galing ako sa badminton na medyo bobo din naman ako, at least sa pickleball, bobo pa rin ako. Pickleball talaga ngayon. Pickleball. Sobrang Yun talaga. sobrang pop talaga ng pickleball ngayon eh. Anong meron sa pickleball ba? Anong na-enjoy mo sa pickleball? Bakit siya ngayon? Actually, hindi ko rin alam. Nung narinig ko pickleball, sabi lang sa akin nung tropa ko na nasa Cayman Island. Shoutout sa'yo, Lods. Sabi, Shoutout sa'yo, Cayman Island shoutout tropa. sa'yo, Cayman Islands. With a few. Eh, Pero yun nga, sabi niya, tol, nagpi-pickleball ako dito. Pickleball? Pickleball, baduy nung pangalan. Tapos nung nauso siya dito sa Pinas, at tumama yung court doon sa amin, sabi ko, sige, try ko. Which is na-enjoy ko naman. So ngayon, bumili ako ng paddle na match prices naman siya. So, kailangan panindigan. Gumastos na eh. Pero, talagang committed ka na sa pagpipickleball niya. Tsaka masaya siya. Actually, try niya. Super, actually, nakasama ko na to. At gumulong siya. Omsim. Pero galing ka sa pagbabadminton talaga. Ano yung nag-varsity ka dati? O? Nag-try ako mag-varsity. So, sa sports fest nung high school, sumasali ako. Pero since sobrang daming magagaling, so, wala. Laro-laro na lang. Pero, tingin mo, nagta-translate yung skills ng pagiging badminton player mo sa pagpipickleball? Kasi masyado siyang, actually, parang siyang closely related to each other na versus sa badminton na ganito, yung haba ng raketa. So, ganito lang siya. So, halos same na same siya eh. Yung net, mababa lang. Yung court size, actually super same sila. So, yung rules naman, basically same din siya. So, hindi ako nahihirapan mag-adjust. So, yun. Yung badminton, kailan ka nag-start ba mag-badminton? Bata pa lang, naglalaro na ako ng ganun-ganun. Yung naglalaro ako mag-isa kasi wala akong kalaro eh. Okay. Bibilang pa A. Di ba may B, C. Okay. Pag umabot na ako ng Z, natutuwa na ako pero di ko na lang yung kasunod. So, tinitigil ko na. Lalaglag ko. Tapos A. Ulit ako ulit. Tuloy-tuloy lang. So bata pa lang, yun na yung naging sports mo? Sporty ka ba? Sporty ka? Hindi eh. Ano lang, badminton lang talaga nahiligan ko. Tinry ko mag-basketball nung bata ako. Sumali akong liga. Trip-trip lang. So, unang shoot ko, pag shoot kong ganun free throw, lumagpas. Tumalbog sa may ring, sa may taas ng ring, tas na out, napunta sa may bakod. So, hindi na nakuha yung bola. Hindi na nakuha. Bad trip pa naman yung mga kasama mo, no? Minsan yun, ipe-pressure ka pa, uy, kunin mo, ganun. Ala, hindi na ako naglaro. Yun yung huling time na nakita nila ako sa liga. Okay. Actually, naglalaro lang ako pagka may sports fest na. Pero dati, mga 2017, dumadayo pa ako. Yung super active ko, nagpunta akong Muñoz, punta akong
sa Camp Aguinaldo, mga gano'n, yung mga court do'n. Ano So, yun, may pusta? hindi naman, parang open play lang. So, Ah. yung same lang sa pickleball lang kasi Hmm. ang kagandahan sa pickleball niya is yung community. So, Hmm. super intact talaga nung community na super active. Ang daming tao, ang daming makikilala. Tapos halos every other night may event na 'pag gano'n na maglalaro kayo lahat na kahit hindi mo kilala is magyu-unite kayo para sa pickleball. Ayan, Hmm. ta's gano'n. Parang ano yun, na-enjoy mo talaga rin hindi lang sa paglalaro, pero Hmm, kundi sa parang pakikipag-connect din sa ibang mm, tao. actually, yes. May mga naging friends ka ba nung nagba-badminton ka before na hanggang ngayon friend mo pa rin? Actually, wala, eh. Kasi yung after ko mag-badminton nung high school, medyo wala na akong mga Hmm. ka-contact nun. So, Hmm. So ngayon na parang circle of friends mo mostly, yung mga around hmm, the office lang din? mostly office talaga ta's meron akong say 3 college friends na in touch pa, In touch pa kayo? yun. Okey. Meron ako na ano pre, sabi Hmm, ko nga, hinukay kita. aray ko. Sabi ko pre, isa sa nakita ko, meron kang picture na nagpa-perm ka. So, ipapakita ko yun sa screen. Gusto ko malaman, Ah, kasi 'pag naisip ko Darren, Darren naka-undercut, hmm. yung ganyan, yung look mo. Never ko mai-imagine na Darren na naka-perm. So, ano, kwento mo, anong storya Maganda nun? naman, 'di ba? So Bagay naman sa'kin. Actually, parang yun yung peak buhok ko ta's shit, mukhang fuckboy. Ganda, I like it. Picasso, I like it. ano yun, ano yun, year? Ano yun, eh, bago mag-pandemic, mga Ah, 2018 yata yun. Sabi ko kasi yung friend ko, bale 4 pala yung friend ko nung college. So, oh, sabi ng friend ko, "Tara paano tayo pa-perm tayo." Anong gagawin ng perm? Ano ba yung perm? Yung gagawing kulot, eh, nagpa-perm siya. So, hmm, nainggit ako, ang ganda kasi nung resulta. hmm, So, ayun nagpahaba muna ako, ta's siyempre kailangan yung maiikot talaga na gano'n. So, mm. pinahaba, Parang sorry, pansit canton. oo, pinahaba ko yung mga 4 months. So, grabe yung pasensya ko na na gilid Hindi lang mo pagupit ipabawas. 'no? Mm. Tapos nun, nung sabi ko, "Shit, time na, papa-perm na ako." Gastos ako nun mga 3,000 yata. Aray mo. Ta's nung ginagawa yun, parang bad trip pa sa'kin si ate kasi maiksi pa daw yung buhok ko. Hmm, Mahihirapan sila mag-perm. Sabi ko, "Sige na 'te, gawin mo na." hmm. Pumayag naman, ginawa naman nila. So, nung yung result naman, sabi ko, "Shit, ang ganda." Yun naman pala. Pogi, eh. Actually, willing akong ulitin, eh. Tingnan mo darating magkakaroon ulit ng time na magpapa-perm ka ngayon. Antayin mo mga 4 months. Medyo mahaba na yung buhok ko, eh, antayin. Pwede na ulit, eh, 'no? Puwede pa. Okey. Ano yun, college ka na o nagwo-work ka na ba? Nagwo-work na ako nun, nandito na ako nun. Hmm, NBS ka na nun? mm. After Okey. nun, nagsawa akong perm, nagpakalbo naman ako. So, lahat kami Nakita ko parang kalbo. naka-buzzcut ka pa, eh. Mm. Yun. After nagsawa na ako sa perms kasi paahit ko lahat 'yan. Buzzcut. Bakit naman buzzcut? Ano, eh, parang in-explore mo yung sarili mo or trip mo lang talaga na Trip ko lang din talaga tapos kasi yung hmm, mga tropa ko may nagpakalbo, si hmm. JP nagpakalbo, sila nagpakalbo. Yun tropa mo na talaga sila? Pakalbo sila. Tapos may nagpakalbo pang isa, "Shit, sige kalbo na rin ako." Eh, Okey. may gumaya, mahaba na kaming buhok. Hmm. Hindi namin ka-close yung gumaya. Going back sa era mo na yun, parang ang dami mong ginagawa dati meron pa, mahilig kang umattend sa mga conventions pa, eh, 'di ba? Parang meron akong nakitang picture mo with Kai-Day naman. Mm. Ayan papakita ko rin sa screen. So, ano naman nangyari nun, kwento mo rin? Ano 'yun, bale basta yung international convention niya ng mga gaming convention, ESGS. Hmm, 'Yun, Esports Gaming Summit 2021, mga gano'n, hmm, 22. Basta yung after pandemic niya, so naka-mask ako dun sa picture. hmm. Tas si Kai-Day walang mask. So, sobrang haba ng pila nun na ginastusan ko kasi bukod yung price ng ticket, bukod yung price ng meet and greet. Hiwalay pa yun? Mm. Tapos Ah, para sa meet and greet parang plus 2,000 yata. aray hapdi nun. Tapos ayun, may picture kami na naka-burger, ta's meron nakapuso yata ta's naka-like na ganyan.
Tas meron pa, nakaganon kayo, yung Oo, yun, may nakaganon. nakauhu. Ayun. Parang ang haba ng pila, no? Gano'ng kahaba? Parang ilang hours ka naghihintay? Actually, Kasi parang eh. yun, isa sa mga peak niya yun ni Mm. Kylie eh. As in, sobrang haba talaga na halos naka-S na yung pila. Mm. So, imagine mo parang nasa pila ng MRT. Mm. Pero ang dulo, nandun si Kylie. Papapicture ka kay Kylie. So, sulit yung pila mo ng MRT. Okay, sabagay. So, sulit talaga yung additional na 2K, no? Hmm. Ang dami mong ganap kasi talaga na kasi sa akin parang fascinating kasi sa akin na makita kung sino ka before. Kahit sa kaninong tao na siyempre kilala natin yung isa't isa na ako si Mon na nasa office, ikaw si Darren na nasa office. Pero ang daming kwento behind kasi yun nga pickleball pala ay ngayon pickleball era, dati nag-badminton ka, mga perm, tas nakwento mo ang kay Kylie as a gamer naman, ang dami mong facets ng buhay mo na magandang explore. So yun doon natin i-deep dive. Deep dive. I-deep dive. Ano ba mga terms sa corporate? Let's circle back. Okay. Let's park it. Mga ganun. Okay. Kamusta anong pandemic? Nasaan ka nun? Nag-work ka, yun nga, na-mention mo, nag-work ka na nun. Anong, what was your career like nung pandemic? Actually, mahirap. Kasi, mahirap siya at some point. Kasi, syempre, bilang siraulo sa office, ang hina ako pag wala akong pinag-tripan. Pinag-tripan sa field. Sa workplace. Hindi mo pwede pag-tripan yung nanay mo tsaka tatay mo. Actually, sawa na sila sa akin. Feeling ko sinusuka na nila ako sa sobrang kaguluhan ko. Pero yun, kaya minsan, chinachat ko siya, pre, may sasabihin ako sa'yo. Tapos pag nag-reply na, hindi ko na na-reply. Bahala na kayo. Biktima ako ng mga ganong chat eh. Nung pandemic, pre, saan ka nag-work nun? Dito na rin. MBS ka nun. Okay. Buti, kayo nun, syempre lahat mandatory na work from home. Tapos ang dami kasing ni-layoff nun. Buti isa ka sa mga na-maintain yung work mo na kahit ang daming ni-layoff. Actually, super grateful ako nun. Tapos nung alala ko nga, nung bago mag-lockdown, shift ko ng 6 a.m. to 3 p.m. 6 a.m. to 3 p.m.? Kasi supporting ako ng New Zealand. Okay. So, umabot ako dito sa office ng hanggang 9 p.m. Para antayin yung PC na 2 monitor, tas isang malaking CPU para iuwi. Para iuwi? Nag-aantay akong gate pass kasi nagpapanik din lahat, kailangan na Siyempre tuloy pa rin yung work natin eh. Oo. So, hindi tayo titigil. So, kailangan talaga iuwi yung mga PC. Kasi lalo kinabukasan, mas lalo di ka makakapasok. Ang hirap nun, syempre, kahit no work, no pay pa rin eh. Kung hindi ka, yung ganong time na yun, pandemic, ang laking pangangailangan natin ngayon pa rin naman. Pero ngayon pa rin naman, ang laking pangangailangan natin sa pera. Pero, ang galing. Nakita ko, pre, ang dami mong, yun nga sabi ko, ang dami mo ng experiences na, gusto kong isa-isay natin yun. Gusto ko i-walk mo kami dun sa journey mo kasi ang interesting eh. Finance related na course ka, 'di ba? So ano ulit course mo? Financial management. Tapos nagtalon-talon ka na ngayon nasa senior specialist ka sa digital commerce. Although hindi siya sobrang layo pero from one specialization to another na ang galing. Kasi kung hindi niyo alam, si Darren ngayon, he was promoted as a senior specialist. Isa yun sa mga matataas na roles dito sa company namin. So, ayun, congrats sa kanya. And, so ayun, nag-start ka as an intern sa isang car company. Anong role mo doon? Bali nung internship ko sa Honda yun. Tapos, Honda Isuzu. So, doon ako sa may back office nila. So, cash management team yata. Nakalimutan ko yung pangalan. So, ginagawa ko doon. Nagre-release ako ng cheque. So, kunwari merong mga supplier na naniningil. Every week yun.
So, saya nun kasi bibigay akong cheque. So, Hmm. masaya sila kasi nakakolekta silang bayad. Hmm. Yun lang yung ginagawa ko dun ta's mostly mga admin task na. So, yun. Basta yun yung mostly ginagawa kong Internship mo internship. yun nun? Oo. Ano ulit, finance management? Financial management yung course Financial ko. management. Financial management, bakit financial management una din? Actually, gusto kong mag-IT or computer Oh. engineering. Any computer related. Kaya mahilig ako sa games. Hmm. Pagka may sira kayong computer, paayos nyo sa'kin. Akala ko 'pag kailangan tempered glass. Pagpapalit ng battery. Hindi, yun. Reformat ng MacBook. Oo, kasi 'pag may mga siya tumulong din sa'kin mag-build ng PC ko. Ang dami kong tanong sa kanya nung nagbi-build ako ng PC. Tsaka basta computer related question, ang dami mo kasi alam dun din na at least hindi ka, kumbaga, hindi ka nakakulong lang sa kung ano yung course mo. Nag-explore ka sa iba't ibang knowledge na pwede mong matutunan. So, ang dami mong alam din sa kotse. Ano yun, dahil ano yun, may fascination ka sa kotse dahil nung bata ka pa lang? Or yung fascination mo sa kotse dahil may napanood ka ng time na may kakayahan ka ng bumili? Paano? Actually, bata pa lang. Gusto ko maging driver. Legit. Driver? Gusto ko maging Kahit driver. basta driver, kahit anong sasakyan. Jeepney driver nga yung ano ko, kasi alam ko yung ruta ng jeep nun sa amin eh. Ini-imagine ko sa utak ko, tas tatawag ko yung upuan. Tas aapakan ko, hawak ko yung dalawang paa. Tas kung saan Hawak mo yung liligo yung jeep, para po, gaganon pa ako nun. Tas ayun, yun yung libangan ko nun na nung bata ako. So, tas dumating yung time na ayun, makabili ng sasakyan, gano'n. Tas mag-ayos. So, yun, mga palit-palit ng kung ano, ilaw. Basta yun, enjoy Meron yun bang siya. naka-influence sa'yo bukod dun sa kinuwento mo nga na bata ka na nag-ano, meron parang tao na naka-influence sa'yo para maging into cars or nagturo sa'yo, "Oh, eto ang tamang parang pagpili ng parts," or ano, may gano'n ka ba? Wala eh. Sarili mo lang? Mahilig lang talaga ako sa kotse. Actually, meron akong mga laruan nun. Yung mga metal, yan, nabubuksan yung pinto, gano'n. Dun pa lang. Mga Tomica gano'n, mga Oo. parang Hot Wheels? Mga nabibili sa SM, mga ganito kalalaki, mabibigat. Ang Mm. dami ko nun na hindi puwedeng uwi ako ng Hmm. galing SM nang wala akong laruan Hmm. na kotse. Imposibleng wala. Kundi maglulupasan ka. Oo, matic. Okey, ayos ka. Yun talaga. Ano tayo, let's ano tawag? Circle back. Circle back. Okay. Let's circle back. Okay. Sa Honda, after nung internship mo na yun, parang ano yun, 19 ka ba, 18? 17 yata ako nun. 7, ay oo nga pala kasi hindi Maaga, ka walang K-12 wala nun pang eh. K-12 that time. Okay. Tas after nun, isang food restaurant na company. So, sa supply chain ako dun. Actually, pinasok ko nung tiyuhin ko doon. Tapos yung position talaga na yun is para sa mga industrial engineer. So, sa supply chain siya. Tapos yung role is materials planner. So, ang ginagawa doon yung nagfo-forecast ka ng mga products. Kunwari, may manok kayo. So, forecast mo kung ilang manok dapat yung mga consume ng factory para meron kayo for the restaurant. So, pag nagkulang yun, yari ka. Pag sumobra yun, nasiraan kayo, yari ka din. So, dapat sakto lang talaga. Naranasan mo lang may time na nagkamali ka doon? Hindi pa naman. Hindi Sa pa naman. 6 months ko doon, kasi na-retrench ako, na-redundant yung position ko. So, yun. Hindi naman. Pero meron doon, sobrang critical nung product na time. Yung mga herbs siya, medyo matagal kasi yung lead time niya para ma-order. So, medyo rare kasi. Parang 6 weeks yata bago ma-order. Kailangan na. So, ginawa ko, dinagdagan ko yung orders. Kahit na alangan yung supervisor ko. Dinagdagan ko siya. Tapos, nung time naman na chine-check na ng commissary, biglang tumaas yung demand. So, sakto lang yung dinagdag ko. Na kumbaga parang in doubt pa sa akin yung supervisor. Ba't mo tinaasan yun? Ayos na. Tapos sabi mo yung parang alam ko na kwento, kagaya nga ngayon, sabi mo,
yung role na yon kumbaga masyado siyang mataas as Fresh para grad. sa fresh grad. Actually, 18 lang ako nun. 18 ka lang tapos gano'n na yung role. Siguro kaya din siguro isa yun sa reason what made you successful today is kasi meron sa paggi-gym, sa training, meron ng tinatawag na yung maximum overload ba, na kung saan bibit ewan ko, kung ano yung gagawin mo yung training na yung pinakamahirap na hanggang sa makondisyon yung katawan mo na nasa mahirap na environment ka na agad. Tapos pataas ka ng pataas kasi madali na lang na sa'yo yung mahirap dati. So, nasaba ka agad sa sa pangmataas na posisyon. So, kaya yung mga susunod mo na parang madali na lang sa'yo. And tumatak sa akin, alam ko nasabi dati ni Step, which is, yung dati naming supervisor sa team namin, shout out sa'yo. Nasabi ni Step na yung work ethic mo, grabe. Grabe yung sipag mo, grabe. Well, masyado kitang giniglaze. Pero totoo naman kasi, next mo sa fast food chain na pinag-workan mo, what's next? Dito na. MBS na. Yes. Ayun. Correct. Ano ang role mo naman dito? Ang role ko nun sa collection, so ginagawa ko nun, like, may utang yung hotel, na kunwari coffee, ganon. So, syempre, meron siyang due date. So, pag hindi sila nagbayad on time, tatawagan ko. Ganon siya. So, multiple, sobrang daming customers. Let's say, yung 300, yung handle kong customers nun. Tapos, lahat ng may overdue dun, tatawagan ko. Tapos, lahat naman ng mag-due, kakausapin ko na kung makakapag-bayad ba sila on time, ganon. Ganon siya. Parang araw-araw 300 ang kailangan mong, paano ang parang KPIs mo nun? Bali, hinahati-hati ko siya eh. So, pina-priority ko syempre yung pinaka malapit na yung due. Tsaka yung mga overdue na malalaki yung amount. Syempre, bebase sa amount. Na, syempre, kailangan mo makolekta yung pinakamalaki. Doon muna sa pinakamataas. Yun yung pinaka-pagfo-focus mo ng pagod. Syempre, papagod ka sa, let's say, 20 pesos. Kukulitin mo ba yun versus sa may utang kasi 20,000. Tama. Doon tayo sa mataas. Para kasi, pag nagsimula ka doon sa mahirap, kagaya nga yung mga susunod na madadali, parang wala na lang din sa'yo. Galing, gandang attitude yun sa work. Okay. Kasi ang dami mong, tuloy-tuloy na yon sa NBS. Nagstay ka na ng, for how long yung role mo na yan? 3 years. 3 years. Tapos, anong susunod? Lipat ako sa consumer engagement. So, basically, social media. Tapos, mga email. So, anything na, kunwari, Facebook post, nag-comment kayo, nag-chat kayo sa Facebook Messenger, nag-email kayo, kami sasagot. So, may one time sa pet food, na yung mga picture ng pusa, tapos lagi nyo, comment nyo yung pusa nyo dito. So, nagko-comment din ako. So, wow, so cute. Ganun. Yun nga, engagement nga talaga. Yung kala ko parang mga automated na, basta parang automated lang na responses yun. Hindi, usually, tao talaga nagre-reply doon. So, isa ako doon sa mga nagre-reply doon before. Tapos meron, one time, may picture yung pusa, nakalagay, parang nakasuot siya ng dinosaur costume. So, sabi ko, roar, dinosaur. Sabi ng customer, what? Gusto ko lang magsabi ng dinosaur. Wala, hinahari ako na lang. Hindi niya siguro in-expect na may mag-reply ng roar. Ang random. Hindi ko rin alam eh. Hindi pala pasok yung humor ko sa ibang bansa. Naalala mo pa anong bansa yan? UK. Roar. Consumer engagement. Tuloy-tuloy na yon hanggang ngayon? I mean, tuloy-tuloy na yon na hanggang sa nalipat ka ng DC or ano yung next nun? Ayun na yun, hanggang sa umalis ako ng 10 months. Yun na siya. So, doon ako sa role for 2.5 years yata. Okay. Tapos yun, titry ko sa iba. Explore ako ng ibang position. Lipat ka ng company? Lipat akong company. Balik akong collections. So, since finance ako, so may fascination talaga ako with numbers na sobrang nasasatisfy ako kunwari pagka merong mali, kunwari hindi nagtutugma yung binayad ng customer sa
sa sinisingil natin. So, Mm. a-analyze mo talaga 'yun. So, natutuwa ako do'n na parang, "Uy, sige, bakit kaya kulang 'tong binayad nitong" Hmm. gano'n siya. Hindi na kumbaga not only numbers, pero fascinated ka sa ma-solve yung mga Mm, bagay-bagay. Malaman kung mm, bakit mali, oo. bakit ganito. Oh, Actually, mahirap siyang trabaho. Siyempre maniningil ka ng utang. So, hindi mo oo. alam minsan hindi lang naman company sisingilin mo, meron din mga small businesses Hmm, na may one time nga nun, naalala ko, is singil ako ng singil, tinatawag-tawag. Sabi ko, "Good payer naman 'to dati, ba't ngayon hindi nagbabayad?" So, super curious ako. Ta's nung one time, lalaki kasi yun. hmm. One time may sumagot, babae naman. So, sabi ko, "Sino kaya 'to?" Ta's yun pala, namatay na pala yung tinatawagan ko. Oh. So, sa awa ko naman nun, sabi ko, "Sige, ipapaano ko na lang 'to." Kausapin ko yung manager namin. Mm. So, pina-write off ko na yung utang kasi maliit lang naman. Ah. Parang tulong na lang din, So 'pag gano'n. gano'n parang pupuwede 'yun kapag or dahil lang din sa ano, empathy mo, naawa ka Mm. dun din na Actually, kung tutuusin puwede ko siyang sigilin, eh. hmm, Pero puwede mo ipitin yung mm, naiwan na tao 'no? oo, eh. Okey. Eh, bilang naawa din naman ako, mabait naman siya kausap before, eh, Hmm, di why not give them another ano, hmm, parang parang tulong na lang din mm, indirectly kahit papaano. okey. So, yun. Yung nilipatan mo na collections, anong company yun? Ano siya, tech company naman siya. Hmm, Hmm. tech company, bakit ka umalis? Medyo toxic talaga yung environment. So, actually yung environment doon versus dito is sobrang iba. Mm, Na parang doon, eh, wala nakagano'n lang ako. Meron hmm, siyang hindi ikaw, hmm, parang hindi talaga ikaw hindi yun. ako, hindi talaga ako. Na meron akong mga nakausap, oo, pero not to the point na kagaya ng ganito, Mm, na puwede akong maglikot, gano'n. puwede Pero kang mag-ano, yeah, puwede akong mag-Yahoo anytime. Yahoo! Gano'n. Pero do'n parang suppressed ako, gano'n. tingin mo ano ba yun, dahil ba sa management o yung mismong pino-promote na culture nung company? Hmm, feeling ko both siya, eh, Both oo. na? So 'pag sa mga ganong ano, mas pinipili mo rin talaga mag-step away na lang sa Mm, ganong klase? oo, Hmm. actually. After nun, dito ka na nun, bumalik Hmm, ka na? yes. Oh, so Yeah. paano yung istorya nun? Kasi nahirapan ka ba? Paano mo ano, meron kang Mm. taong nag-reach out or ano? Actually no'n meron akong friend, si Okey, siya yung nangungulit na balik okey. daw ako ganito kasi may opening daw kay Steph, gano'n. Mm, Sabi ko, nahiya ako. mm, Kasi siyempre hindi ko naman masyadong close si Steph no'n kumbaga mm. nadadaan-daanan ko sa "Paps," gano'n lang. Oo, Ta's wala na, bati-bati oo, lang. wala ng interaction. So, siyempre nahiya din ako na Hmm, i-cha-chat ko out of nowhere na, hmm, "Paps, pasok mo ako ganito, gusto kong hmm, bumalik." So, tinulungan naman nila ako, which is sobrang grateful ako do'n na isa yun sa reason kung ba't ako nakabalik dito. hmm, So, ayun, the rest is history. yun. Kasi nasabi mo nga, Hmm, meron ka kasing kakilala mm, tapos kung naalala ko lang, parang nandun pa rin yung na-adapt mo na personality mo from pagdayo dati mm, ng pagba-badminton na yung kagustuhan mong makipag-connect sa ibang tao. mm, So, parang yun yung naging mm, bunga nung mga gano'ng ginagawa mong interest mo sa pakikipag-connect sa ibang mm, tao na nakabal yan, di so, ngayon digital commerce. yan, Yun na nga, from data collection ay ano, from collections, from supply chain, oo, tapos although hindi siya ganon kalayo, iba't ibang klase, hindi mo kinulong yung sarili mo mm, na, "Oh, accounting lang ako or ay finance lang ako, mm, eto lang ako, mapo-promote na lang ng mapo-promote." Ngayon nasa digital commerce ka, mm. bakit? Paanong nangyari? Actually, ang nagkataon lang nun, na dito lang talaga may opening. Hmm, So, actually medyo alanganin pa ako nun, given yung background ko is super iba. hmm, Actually, naging labang ko lang dito is yung experience ko sa collection, mm. na merong isang tool na ginagamit namin sa collection na ginagamit din sa digital commerce. Yun lang yung pinaka naging Oh, laban ko talaga. hmm, Tapos the rest 'no, nung na-hire na ako, super hirap kasi zero knowledge talaga ako, eh. Ang hmm, laban ko lang talaga tools expertise. hmm, Tapos ayun, nailabang ko naman na
eto na-promote naman ako. Eh, yun ang Ayun. maganda, yung promotion na yun. Kasi parang nakita ko sa isang post pre, Hmm, sabi nila ano, minsan may mga taong binabati tayo na, "Uy, ang galing mo, uy, gan'to." hmm, Pero nakikita lang natin yung kung ano na ano na siya mm, nung naka-achieve niya na yung bagay na yun. Pero hindi natin nakita yung kung ano yung mahabang oo, pinagdaanan niya. So, tama, ngayon, yun ito yung maganda na nakukuwento mo sa'min mm. pre, grabe kasi after ilang ilang years ka na sa career mo ba? Bale graduate ako 2017. Mm. So, magte-10 years na ako next year. Uy, grabe kita mo ngayon, you are now a senior specialist. Ano tingin mo yung ang dami mo yun nga, Mm, bulik tayo. Ang dami mong natalunan, I mm, mean, sa tech company, fast food chain, digital commerce, mm. sa car na company, na tingin mo ano yung nadadala mo sa kada anong skill or anong attitude sa sarili yung dinadala mo kada lumilipat ka? Actually, pagka lumilipat ako ini-instill ko talaga yung kung ano yung natutunan ko dun Hmm, sa previous role ko. Kagaya hmm, nung kunwari sa may supply chain, so nagfo-forecast ako dun. hmm, So yung forecasting, sakto may forecasting din sa collection. So hmm, na-apply ko yung kumbaga basic hmm, or yung knowledge yun. Siyempre, pagka napo-promote ka, pagka lumilipat kang role, hmm, hindi naman siya specific lang doon. So, hmm, at some point, mag-i-interact din siya sa iba-ibang hmm, aspect ng business. So, hmm, bale yun, so parang super helpful siya sa akin kasi ang dami ko nang maikutan. So, meron ako background sa tama. supply chain. So, nung nag-collections ako, may kaugnayan din kami sa supply chain. So, hindi ako zero knowledge kung ba't naman kaya ganito tong Hmm, nangyayari dito. So, may background ako why. hmm, So, hindi ako basta-basta frustrate hmm, kasi alam ko kung ano nangyayari. hmm, Alam ko kung anong ginagawa nila. hmm, So, ayun yun. Parang inintindi ko talaga. So, bale super laking edge talaga pagka umikot ka ng hmm, iba-ibang roles talaga. Actually, since aim ko talaga kunwari management, so kailangan mo talagang maintindihan kung hmm, paano yung nangyayari sa baba. So, you need hmm, to know kung ano nangyayari sa gantong department, ano nangyayari sa tama. ganyan, ganito, ganito. So, para pagka kunwari, naging team lead ka na or Hmm. something, alam mo kung bakit nagkakaganto yung mga bagay-bagay. Ngayon na nasa taas ka, Hmm. naalala mo yung baba ka, baba ka, uy! Nak, paparihan. Sabi ng mama na lola. Ngayon, tingin mo naalala mo yung exact moment na pumasok na nagbukas yung opportunity na yun na umangat ka? Ano yung nung exact moment na yun na nakita mo, "Ay eto na yung ano yung naramdaman mo? Paano mo binild yung Hmm, sarili mo na, "Ay kunin ko na 'to, i-grab ko hmm. na 'to." Ano? Actually excited na takot. Hmm, Siyempre excited ka, gusto mo yun, eh. hmm, Pero at the same time may takot na what if mag-fail ka, hmm, what if sobrang hirap, na which is hindi naman natin maiiwasan kasi part ng growth yun, eh. So, hmm, kailangan mo talagang daanan lahat ng hirap para siyempre ma-reach mo rin yung kung anong gusto mo talaga. hmm, tama. Sabi mo nga yun, dinaanan mo yung nasa baba, eh. Oh, same. Eh, Sinagasaan yung nasa baba. With a few. eh, yun pala 'no, ang goal ay manghila pababa para Hmm. umangat. Tapakan lahat ng tao. Okey, ayun na nga, ang sinasabi ko kanina ba, Ah, si Marlon Caubas. sino yun? Ay, di mo na maalala. Hindi. Si Marlon Caubas, eto, Puta. ayan, Hayop. makikita na lang diyan. Hayop. Okey, kasi sige, parang ano ba 'to, 8 years ago, na-interview siya sa isang news segment, sa isang ano, and ang pangalan niya dun ay Marlon Cabas, Caubas. Tapos, sige pre, ikaw magkwento sa'min, anong nangyari? Actually, pauwi ako niyan galing dun sa first work ko. Okey. Nag-aantay akong jeep. Nag-aantay akong jeep tapos sabi ko, "Ano ba ng mga 'to?" Nag-i-interview sa gitna ng kalsada, baliw. Sabi ko pang gano'n, natitigan ako, gano'n ako. Tapos
May lumapit sa'kin yung babae, yung reporter. Oo. Sabi ko, interviewin ako. Okey, sige. Wala namang gagawa, ang tagal nung sinasakyan ko, mamaya pa dadating. Sabi ko, sige, might as well. Tapos, 'di tinanong ako, yung tanong diyan actually yung sa Uber, yung pagmumulta nung kasi parang ang nangyari nun is, parang masyado yatang mababa yung pamasahe nila versus sa Grab. So, yun pa yung issue nung Uber versus Hmm, Grab. So, hiningi yung thoughts ko. Ganda ng headset ko diyan, OMSIG. Ayan. Tapos di ko rin talaga alam kung bakit Marlon Caubas yung nakalagay. Hindi yan yung pangalan nilalagay ko. Ah! Binigay ko yung pangalan Yung ko. totoong pangalan Oo, mo. siyempre lalabas ako sa Diyos, gusto ko Akala ang nasa malaman yung isip ko pangalan baka ko. tinanong siya nung kung komportable ka bang i-disclose yung totoong pangalan mo tapos nag-imbento sila ng ano. Okey. Hindi ko talaga alam. Sino 'tong Marlon Caubas na 'to? Sine-search ko sa FB kung meron bang tao, wala din, eh, Wala wala akong din. makitang Hindi ko talaga hala baka alam. meron pala 'no, ta's binabanggit natin siya. Sir Marlon, salute. Salot. Ikaw na ako. Hindi ko talaga alam. Kaya sabi ko sa'yo, sino yun? Kasi nakalimutan ko na nga yung pangalan na may ganyan ako. Sobrang bata mo pa itsura dito. Parang 8, 10 magte-10 years ka na nagwo-work. Hmm. Tingin mo nagkaroon ng time sa buhay mo na na-pressure ka sa I mean sa success ng ibang tao na, "Ay ano, kailangan makuha ko na," or ano, or pero na-pressure mo ba yung sarili mo? May gano'ng pagkakataon ba? Actually, oo. Siyempre mga kaedad ko, nakikita ko, "Uy, si ano manager na, yung isa nakabili ng bahay." Siyempre hindi mo maiwasan mag-compare. Hmm, So, normal hmm, lang naman na mag-compare. hmm, Ang masama lang talaga is yung dadamdamin mo ng sobra na hindi ka na makapag-function. hmm, So, ayun, bale iniisip ko siya, nakakainggit, oo, pero happy ako for them hmm, na, "Sige ako, susunod ako naman." Ganyan din. Parang papalakpak muna ako mm, ngayon, susunod ako. mm, Ang gandang mindset nun, susunod ako naman. Okey, ang gandang t-shirt nun pre, susunod. susunod ako naman, gandang tagline din. Tapos ayun nga pre, alam ko dati napapagkuwentuhan natin yung Hmm, mga ano, mga stand-up comedians. hmm, And ayun talaga nakakatawa ang tao pre, sobrang ano, gagi. hindi walang patay na oras sa'yo pagkasama ka. Hindi mo nakita mo yung sarili mo na mag-ano, mag-open mic? Actually, parang gusto ko na ayoko. Kasi Hmm, feeling ko maraming ma-o-offend. Tsaka hmm, mabilis yung utak ko sa kalokohan. Pero hmm. more on ano eh, sponty na Ah, ano, na parang banat. si ano, humor na kagaya ng Pangsugod Bahay, Mm, kala Jose Wally, mm. base sa kung ano nakikita mo Oo. sa Kasi sa stand-up more on storytelling, gano'n. hmm, Which is kailan ba ako nakapag-storytelling, wala lang naman. hmm. So more on banat-banat lang talaga na ano. Oo, kasi mga ano mo, eh, yung mga punchlines mo tuwing ano, eh, sobrang sobrang sakto, eh. Oh, tapos isa pa sa na-explore natin who you are inside of work. Tingin mo Mm, si Darren, ano ang what are the things you are passionate about? mm. Ano yung mga gano'n? Actually sa bahay, ginagawa ko mostly naglalaro lang din ako, Hmm, ta's tulog. hmm, Tapos ayun, panganay kasi ako. hmm, So, actually lahat ng mga bawal nun, bawal ka magpabutas ng tenga, bawal ka magpa-tattoo, lahat yun ginawa ko. hmm, So, parang kunwari 'pag natripan ng kapatid ko, at least meron ng gumawa. So, hindi mm. sila matatakot na kumbaga parang ni-ready ko na rin yung Ah, parents ko na, "Uy, nagpa-tattoo, nagpabutas ng tenga, oh." Ay, parang hindi na sila madi-disappoint dun sa mga susunod. kasi Kumbaga sa'yo na muna na mm, ano, kumbaga parang sinanay ko sila. Actually, ah, itong tattoo kong 'to, tinago ko pa 'to ng 4 weeks, hmm, halos isang buwan. Tapos sabi ko, "Hindi, ano lang 'yan, yung dinidikit." for Madami akong biniling ganyan, eh, kaya hindi nabubura. Ta's hanggang sa hmm, natanggap na lang nila. Ta's pati yung kinondisyon ano mo na sila, eh, 'no? yun parang Na-condition ano, yung ano, pati butas nun, ang dami kong butas dati, pati sa hmm. dila meron. Legit? Legit, hirap nga Saan lang saang kumain. banda? Dito sa gitna. Ba't pinatanggal mo na? Ba't mo pinatanggal? Ang hirap kumain, eh. Hindi Hmm, ko rin alam kung bakit nila gusto yun, eh.
Nainggit lang ako eh. Hindi ko ma-imagine, ang sakit parang ang hapdi. Sa classroom lang kami nagbubutas ng dila nun. Classroom, Oo. hindi kasi 'di ba Hindi, bata pa ako walang magbubutas sa'kin kundi sabagay. classmate ko. Gan'to kalaking karayom, ta's may sinulid na Hmm, 8 walong gano'n, ta's yun, ta's natali dito. Hirap kumain, naglugaw ako ng 3 araw, hmm, ta's yun, ang hirap talaga kumain, hmm. Sa bahay, nakatira ka pa kasama family mo? mm. Si sin kung komportable ka, sinong nakasama mo sa bahay? Bale mom, dad ko, jowa ko, ta's yung 2 kong kapatid. Oh, so ayun nga nakatira na Hmm, si ta's aso kong 3. yun, as 3 a na lang. fur parent nasabi Yes, mo, oo sir. nga. So, ano yan, dun na, talon Hmm, tayo as a fur parent. Meron kang 3 aso, hmm. so sino yun? Pangalanan mo sila? Actually 4 sila, Hmm, namatay na yung isa, rest in peace, Kaki. hmm. Hindi nakasama si Clarky sa Clark ba, Clark? Uy, Sa bilang mo? hindi patay na 'yan. Oh. Ay, ito yun, eh, Eto si pakita mo. Clarky, ito si Clarky. Si Kaki 'Di ba? susunod dito. Tapos bale meron pa akong 3 aso na buhay, isang Aspin, si August, tas yung isa pang hotdog ko, yung Dachshund na long-haired na cream, si Vienna. Hmm, Tapos yung anak ni Kaki tas si Vienna, si Toby naman. So kamukha nung tatay. ang dami. So yun. Hindi ka na hindi, hindi pala hindi ka nahirapan. Paano mo minanage yung kasi panigurado mahirap talaga Mm, maging fur parent nga. Mahirap lalo yung isa nga lang ang mm. hirap na responsibilidad niya. Paano pa yung ganyang karami? Actually mababait naman kasi sila. Hmm. Tapos pagka magsi-CR sila or ano, sa labas ng Na bahay. na potty train sila? Hindi ko sila pinati-train, parang nag-usap-usap na lang sila na, "Guys, dito Ah, tayo." Though merong occasionally na iihi mm, sa isang spot na hmm. namarkahan na kasi before. So, I guess parang nire-renew lang nila yung kontrata nila dun sa spot na yun. Tas from Hmm, time to time minsan may makikita ka dun sa spot na yun 'no? minsan 3 patak, swerte kung 4, gano'n. Tsaka kailangan yung ano, maraming tsinelas kasi nagngangat-ngat yung si Toby, Hmm, yung pinaka-puppy. hmm. Meron kang favoritism sa mga or tingin mo lahat sila natatrato mo ng pantay-pantay? Meron meron talaga kahit sabihin mong wala, hindi Wala? favorite ko lahat Sinong 'yan. naging favorite mo? Si Vienna kasi yung binili talaga namin siya, Hmm. na ginastusan talaga namin. Actually, puppy namin siyang mag-jowa na Oh. ang specifically yung gusto ng girlfriend ko na aso, dachshund Mm. na kulay cream, Mm. na mukha siyang golden retriever pero maliit. Kasi Hmm. gusto namin ng golden retriever, Hmm. eh, gusto ko rin ng dachshund, eh, di pinag-merge namin. Ayos, So, nakakuha naman kami ng gano'ng kulay. Sobrang hirap humanap ng gano'ng kulay. As in parang nasa 2 months akong naghahanap Hmm. ng gano'ng kulay. Ta's nakatiyempo lang ako raw nung 2024. Hmm. Kaya nung ano, ginrab ko talaga agad. Hmm. Ta's tinry kong tawaran kahit onti. So yun, pumayag naman. Hmm. Good grab. Good Good grab. grab si Vienna. Mm, Ayun nga, balik tayo dun sa kung sino ka sa bahay hmm, and madalas sa kung ano tayo ngayon hmm, is tied pa rin siya dun sa well, ito yung nung last year kasi sa therapy ko, yun yung sabi nung mm, therapist na kung sino ka ngayon, madalas is tied pa rin siya kung sino ka nung kabataan mo. hmm. Tingin ikaw nung bata ka, what was your childhood like? Ano ka ba, napalo ka ba? Masaya ka bang bata? Actually, makulit talaga ako nung bata ever since. Hmm, Tapos napapalo din ako na to the point na, "Gagi, yari ka, sisinturunin ka ng papa mo." Tapos naglalagay ako natatakot ng pa nun. oo, natatakot ako ng lola ko. Ta's naglalagay akong dyaryo sa puwet, ta's dito para pagka-palo sa'kin hindi May masyadong masakit, padding. oo, may padding ako. Tapos basta sobrang kulit ko talaga na tinatakot nila ako na, "Sige, dadalhin ka namin sa Boys Town." Na which is Oo, parang nasasabi rin hindi sa akin, pero hmm, nasasabi sa mga kaibigan ko, naririnig ko sa kuwento. Kasi ayun. 'di ba boys nandun yung mga nakapatay, Oo, tama ba? yung mga juvie Oo, cases. mga parang juvie na, Sis, makulit lang naman ako, wala naman akong ginawang krimen. hmm, Pero yun, tapos alala ko dati nung bata ako na naasar yung mami ko, anong naasar sa'yo? naasar sa'kin.
Tapos sa sobrang pikon niya naglalaba kasi siya nun, so meron siyang dalang basket ta's mga Hmm. hanger. Hmm. Yung hanger mga 4 na piraso ta's isang basket. Hmm. So pinagbabato niya ako ng hanger isa-isa. Lahat yun naiiwanan ko gaganon-ganon pa ako. So naubos niya na yung hanger na 4. Sabi ko, naubos na yung bala mo, hindi mo ako tinamaan. So, Ilang sa labas kami ng bahay nito. Hmm. Maya-maya binato yung buong basket. Sabi ko, di pa rin tumama. Nakakaasar ka pre nung bata ka. Ang sarap mo talaga latayan. Parang mangyak-ngyak na nga yata yung mami ko. Yung mga, naiba ba yung treatment simula na nagkaroon ka ng kapatid? Ilang years yung gap nyo? Ganun. Ilan ba? Parang 5 years yata or 8 years. Mga ganun. Ang tagal din. Ang tagal Ang din. layo. Ilan ba? Mga ganun. Na iba yung treatment sa yung sumunod na sa'yo. Oo. Kasi nung bata ako, parang every weekend nag-SM North kami. Na laging family day, gano'n. Siyempre since may bago na nga, may baby, so hindi na nakakalabas. So siyempre gastos din, gano'n. Hindi naman kami mayaman. So tight din talaga. Tas nasundan after nung isang kapatid, nasundan din agad. Yun hindi malayo yung pagitan. 1 year lang. The next year, yun. So mas naging tight. So nung sinabi sa'kin nung mami ko na buntis nga ulit siya, sabi ko, "Na naman?" Parang sobrang frustrated ko kasi Ilang taon ka na nun? mga 10 siguro. Mga 10? Oo. Isip-isip, ba naman yun, 'di na nga tayo makalabas, meron na namang isa. Kaya yun. Nakaramdam ka ba na nun, parang selos? May time sa'yo na nung bata ka? Actually parang may favoritism na sila, eh. Ganon? Oo. Ikaw ba yung favorite? Hindi, siyempre hindi, makulit ako, eh. Lagi nga akong binabato. Binato nga ako ng Kanino hanger, ka eh. mas close? Sa nanay mo, sa tatay mo? Sa mami ko. Mami ang tawag mo. Yung nakwento mo, yung lola mo, papaluin ka, gano'n ka. Ano yung close ka, dahil close ka rin sa lola mo? Oo. Mas close sa lola't lola o pareha? O lola lang? Mas lola. Kasi yung lolo ko nun, parang na-stroke na yata siya nung time na yun. So, hindi ko na siya masyadong nakakausap ng ayos. So, mas lola talaga. Ano yung pinaka-tingin mong makulit na kasi or hindi makulit or memorable kasi 'di ba may mga tao nung pandemic nagdalgona, mga trend doon dati. Ano yung parang tingin mo either isa sa mga una, ano yung trend na tingin mong nag-hype ka na trend? Pangalawa, ano yung pinaka-memorable mo na ginawa or moment mo nung pandemic? Nung trend na nag-hype ako is yung merong kunwari magvo-voice over ka, tas DJ. Yun, ginawa ko yun. Kasi gusto ko talaga mag-DJ dati. Isa yun sa mga gusto kong gawin nun na sabi ko, gusto ko mag-masscom. Gusto ko mag-com. Kasi gusto ko mag-DJ, gusto ko mag-report, gusto ko basta yung mga ganong side. Kasi bata pa lang nakikinig na ako ng radio. Ano? Radio. So, kinig ako Peppa Jack. Papa Dan. Papa Jack. Papa Jack. Papa Chico. Ayun. Papa Hindi Chico. mo si Papa Chico yun, si Chico Loco. Chico. Ay, Papa Chico. Chico Loco pala. Mali. Sila Madam Chiki, Kapitan. Lagi kasi ako nakikinig doon. So, parang, okay, ang saya. Dadaldal ka lang ng ilang oras. Tapos, sahod ka na. Parang, gusto kong tumaldal. Gusto kong magsabi ng kalokohan. So, parang sok sa akin to. So, yun. Though, hindi naman nalalayo na kung gusto kong mag-DJ, may mga auditions pa rin naman. Hindi naman sila lahat graduate ng com. So, ayun. When the opportunity presents itself, tingin mo ba? Parang hindi na. Parang okay na ako doon. Okay ka na sa Okay na ako sa path ko ngayon. Okay. DJ. Okay, next. Ano yung memorable mo na moment naman sa pandemic? Memorable? Actually, ang pinaka-memorable lang sa akin, papanik yung mga tao dito sa office kasi nga magla-lockdown. Yung PC nga. Yung hintay mo mag-alas 9 hanggang alas 9. Sa sobrang bored ko nun, kasi nga nag-aantay kami. Yung upuan na ganito, nag-i-slide ako. As in from here, kunwari from here, hanggang pahabaan na gano'n, tapos tadyak lang ako ng tadyak, tapos bahala na kung may matamaan. Ganun ka lang, no? Kuya lang. Hindi, pinapaandar ko talaga. Dulo-dulo, gano'n? With a view. Ano yan?
As in, dire-diretso yung andar kong gano'n. Tapos one Ah, time tumama yung likod ko. buti hindi ka na compliance, pre. Hindi Hindi pa naman, uso compliance hindi nun. pa naman. Pandemic na maawa naman sila. Tsaka ano yun, pinaka last day yun Bago na mag-work from home bago lahat. parang lockdown na. Grabe yun yung mga GCQ, Oo, ECQ, ang daming may QR ka doon? Ikaw ba lumalabas? May, di ba may oo, ako runner nun. ayaw runner? Mm, Basta, runner ako nun, tas buha ka ng yung face shield dyan, nakakahilo, ang oo, sakit sa ulo. init. Hanep yun, Tapos pre. naka-face mask ka pa. Pero pinaka the best talaga nung pandemic, pagbalik dito sa office. Mm, Siyempre, ang daming mga naiiwang gamit, ang mm, daming meron doon, bago kasi lockdown. mm, May halaman ako sa workstation mm, na parang snake plant siya, tapos may mga pera, nakapalibot doon. So, nung binalikan ko, after 4 months yata yun, mm. bumalik ako dito. Sabi ko, uy, ang lagaw na nito. Nandun pa rin siya. Sabi ko, inalagaan ng maintenance. Sabi ko, ganun. Tapos, after nun, nung bagong lipat ako nun sa consumer engagement, Mm, first time on-site ko, mm, syempre wala akong kakilala. mm, First time ko sila makita face-to-face din. Tapos nung nakita kong Tupperware, ganito. Tapos may tinapay sa loob. mm, Eh, ilang buwan na yung lumipas. mm. Pinuksan kong gano'n, sabi ko, may community. Kulay green na siya, tapos may tumutubo ng Oo, gano'n. may amag na. Oh, may amag na siya, tapos hindi lang amag eh. May parang ecosystem na talaga sila do'n. Ayan, balik tayo sa tingin mo, Hmm, after all these years, Darren today, hmm, anong advice yung mabibigyan niya sa Darren na nasa car company? Internship, hmm, internship na, hmm. internship, intern na Darren sa car company. If Um, not advice, ano yung tingin mong gustong marinig ni Darren na nasa car company from Darren na ngayon? hmm. Na I think gusto kong sabihin na tuloy mo lang yan, Mm. dadaling ka niyan kung saan mo gusto. Mm. So, happy naman kasi ako saan ako nandito. So, wala naman Mm. akong gustong baguhin or Mm. anything. Siyempre meron tayong mga troubles nun Mm. na which is hindi naman maiiwasan. Pero siyempre, yung troubles nun is it built kung sino ka ngayon. Tama. So, yan. Hey, Yan na. with a Hey, few. with a few. Well, yung dadaling ka niyan kung saan mo gusto kang dalhin. Mm. Tingin mo what does success mean for you ba? Tingin mo, malapit ka na, or sabi mo, nasa tamang direksyon ka. Ano yung success na yun for you? Actually, success is pag na-reach ko na yung target ko talaga, which is yung mag-line manager talaga. Actually yun Mm. lang talaga yung target ko. Mm. After nun, pag na-reach ko na yun, wala na, hindi ko na alam yung gagawin ko sa buhay. Mm. Yun lang talaga yung goal ko. Kasi parang na-set ko in mind na nasa collections pa na ako. Sabi ko, Mm. gusto ko. Mm. Gusto ko mag-lead ng tao. Ganun. Mm. Tapos, ayun, actually up until now, ganun pa rin naman yung goals ko. Actually, dati, gusto ko magaling professor. Gusto ko Mm. magturo. Mm. Na gusto ko maging yung cool prof na Mm. puro kalokohan. Tapos lahat kayo pasado. Mm. May matutunan man kayo, wala. Basta pasado kayo sa akin. Mm. Kumbaga nasa sa inyo na yun. Pero, ayun, medyo tinamad ako mag-MBA. Kasi, syempre kailangan yun. Tapos kailangan mo teaching units. Ano kasi ako, wala akong pasensya na nakaupo lang akong ganito. Mm. Tapos makikinig ako. Mm. Sobrang nag-zone out talaga ako. So, more on experience talaga yung gusto ko na ako magta-try. Ganun talaga yung ways of learning ko. Ayaw mo nang mapirmi ka lang na gusto Mm. mo may practical experience ka sa Mm. isang bagay. Kasi nagzo-zone out talaga ako as in, kunwari magbabasa lang ako sa blackboard, nakaganon ako. May sabi ko, ulam mamaya. Laro ba ako? Saan kaya si Lilipad yung isip mo. lilipad talaga, tapos babalik ako, ay, nag-aaral pala ako. Masarap isisig Laging ganun. So, yun. So, yun nga sabi mo, success for you is pagkapag na-achieve mo yung line manager Yun lang. na tingin mo nape-pressure ka na natatakot ka, o hindi nape-pressure, natatakot ka ba na once na ma-achieve mo yun, parang nawala na yung purpose mo or yung meaning mo
Parang hindi naman. Kasi kung ginusto ko yun, so meaning gusto ko talaga siya na Hmm. wala akong dapat ikatakot kasi tinarget ko siya, eh. So, Hmm. I think ang gagawin ko na lang dun is maghanap ako ng different outlet na Hmm. na kung saan ko pa puwedeng ipag-focus yung Hmm. ano ko. Kumbaga other things naman. Hmm. Kasi andito na ako. So, kambado na ako dito since andito na, eh. Hmm. So, hanap ako iba. Dahil you are someone from corporate nga, Mm. na tingin mo na pinapatay ba ng corporate yung kung ano yung passion mo sa sarili mo or ano, or if not, ano yung bukod sa pickleball or Mm. ano, paano mo nalalabas pa yung sarili mo, yung creative side mo, yung Mm. passion mo? Actually, kung let's say pinapatay, hindi naman, eh, kasi Hmm. work-life balance talaga, eh. Okey. Kumbaga, ang thinking ko is nasa sa'yo na kung paano mo ima-manage yung mga hobbies mo na Hmm. parang hindi excuse na may work ka Hmm. para gawin mo yung gusto mo. Kasi at some point meron kang free time. Tama. Laging meron kang free time na Hmm. kumbaga 'pag kunwari sobrang busy mo, manage your time well. So, Hmm. kung gusto mo talagang kunwari, kung gusto mo talaga mag-pickleball, kunwari naka-shift ka, gusto mo mag-pickleball, Huh. eh, gawin mo ng maaga Oo. yung work mo. Oo, as long Mag-compromise as ka. nade-deliver mo ng Oo. magandang quality, Mm. on time yung work na kailangan mong Mm. gawin. Ang ganda. Okey. Para ayun, we're good. Ayun. Pero as part of We The Fuse tradition, Hmm. meron kaming segment kasi Hmm. na yung previous guest, mag-iiwan siya ng question para sa Hmm. next guest. Tapos ikaw din, mag-iiwan ka ng question para sa next guest. Yun. Okey. So, ang iniwan na question nung previous guest Hmm. is, ano tingin mo yung rock bottom mo o lowest part ng buhay mo and paano mo nagawa na maahon yung sarili mo from there? Hmm. Lalim, Lalim, rock bottom, eh. Rock bottom, yun. I think yung pinaka-rock bottom is yung, mabaon sa utang. Hmm. Kasi hindi mo malalaman na sa sobrang gastos mo is lahat Hmm. ng pera mo palabas. Hmm. So, siyempre kasi nga gumastos, bibili kang bagong phone, bibili Mm. kang sapatos, gano'n. Mm. Eh, siyempre hindi mo naman alam yung future Mm. na yun yung mali ko na Mm. imbes na mag-save, gumastos ako ng gumastos. Mm. So, yun yung pinaka rock bottom for me Mm. na ayun, na up until now is mina-manage ko siya na to pay off yung kailangang bayaran, Mm. ta's at the same time i-enjoy ko yung money na meron ako. Hmm. So, yun. Talagang mas wise ka na sa Mm. pagba-budget ngayon. Yes. Ganda. Hey, Yun that's yung it. So, ano yun na? Ano na yung next tingin mong maiiwan mong question para sa next guest? kailangan ba seryoso? Hindi, kahit ano. Ikaw bahala. Kung kunwari may pet yung next guest mo Hmm. or kung ano man, Hmm. kung kunwari meron siyang ballpen or something special sa kanya, Hmm. ano yung unang-una niyang itatanong doon sa Hmm. gamit or sa pet niya na yun? Hmm. Yan. Okay. That's it. Hey, With a few. salamat. Okay. Ah, unang-una, before we end, palakpakan at pasalamatan natin si Darren. Grabe. Kasi with him being a senior specialist now, ang dami niyang ginagawa sa buhay pero dahil nga sa sinabi niya, nasa sayo kung paano mo i-manage yung time niyo. Napagbigyan niya ako na mag-guest dito sa podcast. So, ayun, that's it. See you on the next episode. Paalam. With a few. Hey, With the bye. yun. Let's go. Salamat. Thank you, papi.